Yung magandang araw mga kamatik, kumusta po kayo? Welcome to my channel once again. This is Amir, your Matic Master. Sa video ito ay tuturo ko sa inyo yung paggamit ng sports mode o yung tinatawag na manual shift sa automatic transmission. Meron ako napanood na video na nagtuturo siya kung paano ang paggamit ng automatic transmission. At sa video na yun ay sinabi niya na kapag insinip mo yung ating automatic transmission sa D, ay pwede ka nang makarating kahit saan mo gusto. Pwede ka nang pumunta ng Baguio, ng Tagaytay kung nasa Pilipinas ka, at kung saan saan lugar na gusto mong puntahan. Tama naman yun, yung kanyang sinabi ay tama naman na kapag nilagay natin sa cambio na drive o D yung ating automatic transmission ay sadyang tatakbo na siya. Gusto kong idagdag do sa kanyang sinabi, sa kanyang itinuro yung road conditions na nalimutan niyang sabihin doon sa o siguro ay meron siya mga pangalawa o pangatlong episode pa nung kanyang vlog na yon na hindi ko napanood. So gusto kong idagdag doon sa kanyang tutorial at ma-share ko sa inyo, baka hindi nyo pa ito alam, na yung pagdadrive po ng automatic transmission ay nagdidepende sa road conditions. Kaya ang mga engineer ay nag-design o ginawa nila ng design yung itong automatic transmission natin ng meron siyang manual shift, nang sa ganun ay manageable yung pagdadrive natin depende sa road condition. Halimbawa, bigyan ko kayo ng tatlong kondisyon ng kalsada: yung madulas sa mga nagyeyelong lugar, o kaya naman ay maulan kung sa Pilipinas, malambot katulad dito sa Saudi Arabia na mabuhangin. So kapag napunta tayo sa mga ganun lugar, mabuhangin, malambot, o kaya naman ay paakyat ng bundok yung ating sasakyan o pababa ng bundok, ay kailangan natin at kinakailangan natin gumamit nitong tinatawag na sports mode o manual shift. So sa bidyong ito ay sisikapin natin na bigyan kayo ng konting tips, kasi meron ding mga customer ako na encounter katulad kahapon na sinabi sa complaint ng customer na kapag paakyat siya ng bundok ay low power daw yung kanyang makina. Kasi paakyat ka ng bundok, automatic transmission, once na hindi ka gumamit ng manual shift o ng manual mode ng transmission na nakadesign dito sa ating sasakyan, ay talagang maghahanap ka ng power, o kaya naman ay sinasabi nila na matagal daw mag shifting. Siyempre, natural matagal mag shifting kasi yung ating transmission, kapag ka na-reach na niya yung fourth gear, kung halimbawa ay fourth gear lang yung ating transmission at na-reach na niya yung pinakamataas at umaakit siya ng bundok, hindi na po yan maglilipat. Hindi na siya maglilipat kahit anong RPM ang gawin mo. Mararamdaman mo na kinakapos yung iyong sasakyan, yung iyong makina, pero wala nang hatak yan, hindi na hatak yan. So paano natin gagawin dun? Iba, tanggalin natin yung ating paas accelerator para bumaba yung kanyang cambio. Ganun gagawin natin, bubomba-bombahin natin yung gasolina, yung accelerator, unless na marunong tayong gumamit ng manual shift na madali tayong magmaniobra, madali nating laruin yung yung cambio. So yun yung ating ituturo sa inyo ngayon, at bibigyan natin ng konting highlight. Isa pa yung mayroon din akong mga experience bilang isang transmission mechanic at transmission specialist na siguro dahil sa kakulangan nga ng kaalaman sa pagdadrive nitong automatic transmission, ay kadalasan lalo na diyan sa Pilipinas na ang nagiging problema ng ating sasakyan ay laging nasusunog. Bihira yung mga electronic failure o kaya ay mechanical failure sa loob ng transmission. Ang nangyayari ay nagiging sliding yung ating transmission dahil sa misuse. Itong misuse na ito ay hindi natin sinasadya. Kumbaga, hindi lang natin alam kung paano gamitin yung ating automatic transmission. Kaya karamihan sa mga driver ay sinasabi nila na mahirap talagang gumamit ng automatic transmission kasi expensive na yung maintenance, at tapos ay madaling masira. Paano hindi madaling masira? Ay dahil nga hindi natin alam gamitin yung ating sports mode o yung ating manual shift. So ipapakita ko sa inyo, papakitaan ko kayo ng tatlong klase ng
shifting lever o ng shifter ng tatlong sasakyan para mas maipaliwanag ko sa inyo ng malinaw kung paano gamitin yung sports mode o yung manual shift So bago yon ay kung kayo ay napadaan lang sa aking channel na ito at hindi pa kayo nakasubscribe, ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Paki-click ang notification bell, paki-like at share na rin po para mas maraming matuto sa ating mga video o sa ating mga tutorial So simulan na natin at huwag na natin patagalin to. So bigyan natin ng pahapyaw na review itong unang automatic transmission shifter natin mga kamatik. Ito yung mga modelo na 2010 pababa. Commonly ganito yung itsura niya. Katulad ng mga ordinaryong automatic transmission, meron din siyang P o yung park, reverse, neutral at saka may drive dito. At mapapansin natin doon sa kasunod ng drive ay merong 3, 2 at saka L. So ito yung automatic transmission na may manual linkage. Cable siya papunta doon sa transmission, at pagdating naman doon sa loob ng transmission ay meron siyang manual valve. Yun yung sa paggamit ng manual shifter. So ang paggamit niya mga kamatik, kung kayo ay umaakyat sa mga matatarik na lugar o kaya ay pababa kayo ng matatarik na kalsada, ay ganito rin. Nakadrive siya, halimbawa nakadrive ka, hindi mo kailangan na tumapak sa preno, sa ating preno para ilipat itong cambio na ito. Kung siya ay nakadrive, halimbawa ay nasa paakyat kayo at siya ay naka third gear o fourth gear, at kinapos yung inyong nararamdaman ninyo na kapos yung hatak ng makina, ibig sabihin ay mataas yung kanyang gear ratio, high speed, kaya nahihirapan yung ating makina na humatak. Pagka mabigat yung dinadala niya, parang sa bike na maliit yung granahe, ay mahirap humatak yung makina. So gagawin natin ay bibigyan natin siya ng parang pahihingahin natin yung makina, kaya ida-downshift natin siya. Itong sa ganitong klase ng transmission, kapag kinabig mo siya papunta sa kanan o yung ibang design ay pakaliwa, ay automatic magda-downshift siya ng isang gear, pupunta siya sa third gear. Okay? So kung halimbawang hirap pa rin siya sa third gear, ay pwede natin siyang ilipat ng second gear. Ayan, nang walang nang tuloy-tuloy na pagtapak sa accelerator pedal. Hindi natin kailangan atin yung accelerator pedal para lang ilipat. So yung sa sunod na shifter niya ay 1, hindi na natin kailangan yan siguro. Dito lang tayo magpapalipat-lipat sa 2 at saka sa third gear. Kung halimbawa naman na makaramdam siya ng ginhawa at humingi siya ng cambio, ay pwede natin siyang ilipat ulit sa D. Yun naman yung fourth gear. At paalala lang, bago natin malimutan, kapag pumanta yung kalsada at nag normal driving tayo, huwag natin kalimutan na ilagay siya sa drive para mag automatic shift siya. Kasi kung nandito siya sa manual drive, sa third, second, ang magiging automatic niya lang ay pababa. Pataas yung paakyat ng fourth gear ay hindi na niya magagawa So lagi nating ilipat kapag pumanta yung kalsada. Ibalik natin siya sa normal driving. Okay, so ano naman ang gamit nitong low? Itong low naman ay gagamitin natin sa mga mabubuhangin o malambot na lugar. Kung halimbawang nabalaho yung ating gulong na lubog, ay gamitin natin itong low. Ang purpose nito ay para gumapang yung ating sasakyan at hindi mag-shift sa kahit anong gear. Nandun lang siya, nakapermis lang siya sa first gear. Siya, high torque at low speed siya. So yun yung isa sa mga gamit nitong manual shift. So yung pangalawang uri ng automatic transmission shifter mga kamatik, kung mapansin niyo ay common siya na mayroon siyang P, R, N at saka D. Pero pagdating niya dito sa drive, mayroon siyang plus at saka minus. So yan yung ating pag-uusapan, kung paano yung paggamit ng plus minus na yan. Ang tawag dito sa uri ng shifter natin na ito ay Tektronix. Yung dito sa drive doon sa nauna natin ay manual shifting siya, cable type. So dito naman cable type din itong shifter natin papunta doon sa transmission. Pagdating niya doon sa sports mode na tinatawag o sa manual shift,
ay electronic siya, so kaya tinawag siya na Tektronic. So ganito ang paggamit niya mga kamatik kapag kayo ay nag-drive na. So katulad ng sinasabi natin na yung pagdadrive ng automatic transmission ay nakadepende sa road conditions. So kapag halimbawa ay nasa malamig at nagyeyelong lugar tayo, sa mga madulas, malambot na kalsada at paakyat na kalsada, ay mas manageable yung ating sasakyan o yung ating pagdadrive kung gumamit tayo ng sports mode o manual shift. So ganito lang yung paggamit niya. Halimbawa ay nasa malambot kayong lugar, yung buhanginan, ang gawin natin ay ilagay natin siya sa sports mode. Ayun, nakita nyo umilaw yung kulay blue, na ibig sabihin ay naka sports mode siya. Mapansin nyo yung dashboard na may number 1 siya dyan, naka-indicate yung number 1. Ibig sabihin ay naka number 1 lang yung ating transmission shift. So kapag kaganyan, kung nakalubog yung ating gulong, ang tendency ay kahit na bombahin mo yung accelerator ay hindi maglilipat yung ating cambio, naka-maintain siya sa first gear. So ang purpose noon ay para gumapang yung sasakyan ng dahan-dahan at makaalis siya doon sa pagkalubog, So yun ay sa mabuhangin. Sa mga madulas na kalsada naman, halimbawa ay nagyayelo yung ating kalsada, ay mas mainam din ito. Pwede natin siyang ilipat anytime na gusto natin. Lipat natin siya pataas na cambio o pababa ng cambio, depende sa road condition. Katulad halimbawa ng paakyat tayo ng bundok, kung mapansin natin kapag umakyat tayo ng bundok at sumagad yung ating cambio sa fourth gear, kung fourth gear yung ating sasakyan, o 6 gear naman kung 6 speed yung ating sasakyan, ay mapapansin niyo na parang naglo-low power o kinakapos yung ating makina, So para maging madali sa atin at maging powerful yung ating makina sa paakyat, ay gagamit tayo ng sports mode. At kung naramdaman nga natin na parang kinakapos siya, ay magbawas tayo ng cambio. Yun yung pinaka the best na na paraan para mag-regain ng power yung ating makina, At the same time ay maalagaan natin yung ating mga clutches at yung ating transmission, kasi ang automatic transmission po, kapag tumakbo na siya ng halimbawa paakyat kayo, umakyat tayo sa mga uphill, kadalasan ng ating sasakyan ay kumakambyo lang siya hanggang third gear o kaya fourth gear kapag hirap na yung akyatin, So ang nangyayari sa atin bilang driver, kapag gano'n na pinilit nating umakyat sa ganong cambio, ay para tayong, kumbaga tawagin sa manual transmission ay clutch driver. So naaabuso natin yung third gear o kaya yung fourth gear ng ating cambio. Pagka ganon, makakaranas kayo ng parang nangangamoy sunog na langis, o kaya ay nag-overheat kasi yung ating transmission, kaya ganon nakakaamoy kayo ng mga sunog, Tapos ay pagbaba nyo o paggaling nyo sa biyahe ay mararamdaman nyo na delay na yung inyong transmission, delay na sa reverse o delay na sa drive. Yun po yung epekto ng maling pagdadrive natin. So kaya natin ginagawa itong video na ito ay para bigyan kayo ng impormasyon doon sa tamang pagmamaneho ng automatic transmission. At the same time ay humaba yung buhay ng ating transmission, ng ating sasakyan, yung serbisyo ng ating sasakyan na automatic transmission. So ito yung pinaka the best na paraan at manageable natin yung pagdadrive kapag tayo ay merong ginagamitan natin ng sports mode. So sa hulihan ng video na ito ay i-demo ko sa inyo yung paano ang pagpatakbo nito sa kalsada, Kung pababa ng bundok, pababa kayo para hindi maabuso yung inyong preno, maggamitin din niyo ito. Kasi kung nakadrive ka, hindi mag-engine brake yan, yung ating transmission, Pero kapag nag sports mode ka, automatic, ay pwede mo siyang bawasan. Kung masyadong malakas na yung momentum ng ating sasakyan, ay pwede tayong magbawas ng cambio. Pwede nating ilipat ito ng hindi tumatapak ng preno. Yun ang gusto kong i-emphasize sa inyo, ipaliwanag na pwede nating laruin ito ng hindi na kailangan tumapak ng preno. Kahit naka RPM ka, naka accelerator ka, kung pataas
naka-accelerator ka, upshift ka, no problem yung pag tapak sa accelerator. Kung pababa ka naman, since ikaw ay nangihingi ng engine brake, ay bitawan mo yung accelerator. Umalalay ka sa preno, alalayan natin ng konti yung preno, pitik-pitikin natin. Ang purpose nun ay para lang hindi maabuso naman yung ating preno sa mga pababa at matulungan ng makina na magpreno yung ating sasakyan. So ang tawag doon ay engine brake. Punta tayo doon sa patatlong klase ng shifter. So ito yung pangatlong uri ng automatic transmission shifter natin mga kamatik. Kung mapapansin nyo dito sa side na ito ay wala na siyang shifting stick o yung ating shifting lever na tinatawag na hinahawak-hawakan, at makikita natin na siya ay puro button na lang. Yan, switch button. So ang tawag dito sa ganitong klase ng shifter mga kamatik ay e-shifter, kasi electronic na lahat ito. Button, switch button, at pagdating doon sa transmission ay meron siyang actuator. So ganito ang itsura niya. Ito yung individual na yung switch niya. Ito yung parking, reverse, neutral, at saka drive. So paano naman gamitin yung paggamit ng manual shift dito? Ito naman ay may option switch dito. Ayan, nakita nyo na meron siyang drive mode. Kapag gusto natin gamitin yung manual shift o yung sports mode na tinatawag sa ganitong klase ng design ng shifter, pindutin natin yung drive mode na yan. Ayan, at makikita natin doon sa kanyang cluster. Ayan, makikita natin na nagpapalit-palit siya doon sa sport, smart, comfort, at saka eco. So ang topic natin ay doon sa sports mode, So ayan, naka-sport siya. Pagka ganyan na naka-sport siya, pwede na natin gamitin yung manual shift. So saan natin ikakambyo? Dito sa manubela ay may makikita tayong paddle switch na tinatawag. Ayan, itong paddle switch na ito sa gilid sa gawing kanan, may paddle switch siya. Ito yung pang dagdag. Ayan, makita natin may plus. So yan yung upshift. Dito naman sa gawing kaliwa ng ating manubela, sa may left hand na side, sa malapit sa may headlight switch, ay makikita naman natin tong paddle switch na to. Ito naman yung pag-decrease o downshift. Ayan, may nakalagay na minus. So kapag tayo ay maglilipat at naka-sports mode siya, makikita natin yung sports na kulay pula. Ayan, kung malinaw, ibig sabihin ay naka-sports mode siya o naka-manual shift. So ganun din sa pagpapaliwanag ko sa mga nauna, pwede natin siyang ilipat ng pababa at pataas na cambio, Ang pinagkaiba lang nito, kapag siya ay naka-sports mode at tumakbo ka, ay kusa pa rin siyang maglilipat, automatic pa rin siyang maglilipat. Ang lang nun, pinagkaiba lang ay pwede natin siyang manualin, pwede natin siyang i-downshift, pwede natin i-upshift, na hindi katulad ng ordinaryong transmission na kapag naka drive mode saka lang siya mag-automatic. Ito naman sa ganitong klase ng modelo, automatic shift din siya kahit naka-sports mode siya. Ang ang pagkaiba nila ay pwede mo siyang manualin o gamitan itong paddle shift niya na wala dun sa mga nauna nating ipinaliwanag, So yun lang yung paggamit nito ng sports mode. Pinakita ko lang ito sa inyo para ang ganito ang inyong sasakyan at hindi nyo pa ito alam, o kaya naman ay naninibago kayo sa mga ganitong klase ng modelo. So ganito na yung mga future vehicle natin na lalabas, wala na mga cambio dito. So para maging aware tayo at hindi na tayo manibago sa mga ganitong klase ng unit, ay minabuti ko na ipakita na sa inyo, para sa darating na panahon ay alam na natin kahit hindi pa tayo nakakita, So nandito tayo sa labas mga kamatik, para ipakita sa inyo yung paggamit ng manual shift sa automatic transmission.
So gamit natin itong Tektronic shifter. Ito. Katulad ng sinabi ko, meron siyang plus at minus dito. At itong unit naman na ito ay meron ding paddle shift sa manubela. Yan, meron siyang plus at meron minus dito. Ang kagandahan nito, pag gumagamit tayo ng ganitong klase ng sasakyan, ay hindi natin kailangan yung isang kamay ay nandito sa cambio at yung isang kamay ay nandito sa manubela, no? Sa ganitong unit ay hindi natin kailangan bitawan yung manubela para maglipat-lipat ng cambio, lalo na sa mga madulas na kalsada o yung mga sitwasyon na kailangang hawakan natin ng maayos yung manubela. So nandito nakapermis yung kamay natin sa steering wheel. Nakapokus tayo sa pagmamanubela habang pwede nating ilipat-lipat yung cambio sa pamamagitan ng kanyang paddle shift. So ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo yung paano yung pag-apply ng upshift at saka downshift para mas madali sa inyo at mas malinaw yung ating ipinaliwanag, ano. So umpisahan natin. So yan, start tayo, takbo tayo. Kung pansin nyo, naka number 1 siya, yung naka number 1 yung ating indicator, ayan, sa taas. So umpisa tayong gumalaw. Ayan, cambio natin number 2, number 3. Mapapakinggan naman natin yung makina kung nanghihingi na siya ng cambio. Ayan, ayan, number 4 na. Okay, lipat ulit tayo, number 5, hanggang marating natin yung number 6. Pwede natin cambio. Ayan, naka number 6 na. So ngayon pwede rin pagka tumatakbo tayong ganyan at kung halimbawa nasa downhill tayo, pwede naman tayo mag-reduce. Siyempre dahil pababa yun at may momentum yung sasakyan, ay kailangan nating tumapak ng alalay sa preno. So saka tayo magda-downshift. Pakiramdaman din natin yung ating makina. Hindi natin kailangan sumagad sa number 1. Hintayin natin na mag-slow down yung sasakyan bago tayo pumunta doon sa pinakamababang gear para hindi natin masira yung ating transmission, ano. Ito naman, kung nasa patag ka na lugar at nag-decelerate ka, kusa naman siyang bababa yung cambio natin. Tapos kapag nasa normal driving na tayo, ay ibalik natin sa drive yung ating lever para magpunta naman siya doon sa automatic shifting, ano, sa kanyang normal na driving mode. So yun lang mga kamatik, sana may natutunan kayo sa bidyong ito at gamitin natin yung gamitin natin yung option na yun sa mga alanganing sitwasyon ng kalsada. Tulad nga ng sinabi ko sa mga uphill at saka downhill at saka sa mga malalambot na lugar, ay gamitin natin yung option na yun dahil yun ay nilagay para gamitin at nang mapangalagaan natin yung buhay ng ating transmission at ng ating sasakyan, ano, iwas gastos at saka magiging mas komportable yung ating pagdadrive kapag ginagamit natin yung mga ganitong opsyon. Napakaganda nitong opsyon na ito, kaya at talagang masusubukan nyo. Sa aking experience, ano, dito kasi sa Saudi Arabia, dito sa Asir region, ay may ano dito yung tinatawag na Abha o Kamismo site, o kaya naman ay sa Al-Paipa. Yun sa mga nakapunta na rito sa Saudi Arabia na malapit dito sa Southern Province, ay alam ninyo yun. At napakatatarik ng mga kalsada, talagang applicable talaga itong itong ganitong klase ng mga opsyon na itinuro ko sa inyo. Binahagi ko ito sa inyo para yung aking natutunan at aking mga experience ay magamit at mapakinabangan din ninyo, no? So yun, maraming salamat sa inyong panonood at shout out sa ating 500 plus na subscriber at sa ating mga silent viewers. So ako'y paulit-ulit na nagpapasalamat sa inyo at sa mga napadaan lang at hindi pa nakasubscribe, inanyahan ko po kayo na mag-subscribe sa channel kong ito at paki-hit yung notification bell, paki-like na rin at saka paki-share kung nagustuhan niyo, no? So yun, maraming salamat po ulit. God bless, keep safe, until next time. Salam.